Nilinaw ni Pangulong Marcos Jr. na fake news ang ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa 2025 national budget na kanyang pinirmahan. Binigyan din ni PBBM na nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte at batid umano nito na hindi pwedeng magpasa ng General Appropriations Act o GAA na sadyang may blankong mga bahagi. At sa harap nito, hinamon ni PBBM ang publiko na hanapin ang mga naging alegasyon ng dating Pangulo sa GAA para patunayan kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, tinawag ng sinungaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y blank check sa 2025 General Appropriations Act o GAA. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Yan ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y blank item sa 6.326 trillion pesos na national budget ng administrasyon sa taong ito. Sa isang ambush interview pagkatapos pangunahan ang launching ng Tesla Center Philippines sa Taguig City, ay mariing sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling si PRRD. Hinamon ni PBBM ang publiko na hanapin ang sinasabing blank check sa GAA para patunayan na siya'y nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling lang si dating Pangulong Duterte. Anya na sa website naman ng Department of Budget and Management ang kopya ng GAA. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Kinundina naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapakalat ng fake news ng kampo ng dating Pangulo na walang basihan at nakakapinsala. Idiniin ito na walang pahina ng 2025 national budget ang naiwang blanko bago nilagdaan ng Pangulo bilang batas. Nilinaw niya na lahat ng 4,057 na pahina ng 2-volume budget na naiprint ng detalyado ay sumailalim sa masusing pagsusuri ng mga profesional mula sa Kongreso at Department of Budget and Management. Mariinding itinanggi ng DBM ang aligasyon ng blank pages and figures sa 2025 General Appropriations Act. Gate pa ng ahensya na ang mga aligasyong ito ay lubos na mali at walang ingat. Dagdag pa na ang mga dokumentong iprinisinta ng ilang misinformed individuals ay mga pahina mula sa Bicameral Conference Committee o BICAM report at hindi mula sa General Appropriations Bill o GAB o maging sa GAA. Una rito, sinabi ni PRRD sa kanyang FB post na hindi maaaring magpasa ng batas na may mga blanko. Hindi ito pinapayagan ng batas. Hindi rin maaaring makapagpasa ng hindi kumpleto o walang nakalaan na gastos o pondo para sa proyekto dahil kung ganun anya ay may malaking mali at iyan ay hindi wastong batas. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Alex, paglilinaw ng DBM na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang bilang GAB at hindi ang BICAM report, ang opisyal na isinusumite para sa konsiderasyon at approval o pagvito ng Pangulo. Alex? Okay, Eden, yung reaksyon ng Malacanang ay bunsod yan doon sa naging press conference or press briefing ni dating Pangulong Duterte batay doon sa naging
nadiskubre umano ni dating Congressman Isidro Ungab ng Davao City. So parang pinapalagay ang reaksyon ngayon dahil nag-react ang Malacanang, sabi ng kampo ni Duterte ngayon ay isang legal opinion lamang ito. May bago bang pahayag ngayon ng Malacanang? Alex, ngayon ay naninindigan ng Malacanang na walang anumang anomalya or walang blank check, walang blank item sa pinirmahang 2025 GAA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang binabanggit kasi, batay din doon sa naging post ni Mayor Baste, doon sa kanyang FB na ipinakita yung mga bahagi ng BICAM, hindi ito yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi yung BICAM kung saan doon na ginagawa yung pagsasapinal, doon nga din nangyari yung mga sinasabing pagsisingit ng mga pondo o proyekto na kabilang naman doon sa binito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nga hindi may paliwanag doon sa GAA na hindi naman kasama sa NEP na kanilang iprinisinta sa Kongreso yung mga nadagdag na naisingit na mga proyekto at budget. Kaya naman ito ay ibinito, yung iba naman ay nilagay doon sa unprogrammed appropriations para kung sakaling maidepensa o ma-justify ng mga ahensya ng gobyerno yung proyektong hindi nakasama doon sa veto ay maaari pa rin naman itong ibalik at mapondohan. Kaya nga Alex, kung inyong napapansin, araw-araw sa nakalipas na linggo ay talaga namang mini-meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung bawat kalihim o heads ng bawat ahensya para malaman kung ano yung mga proyekto, programa nila na hindi nakasama doon sa 2025 national budget na kailangan pa rin naman talaga at hahanapan ng pondo o budget kung sakali. Sa ngayon, Alex, yun ang tindig ng Malacanang na yung binabanggit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang katotohanan. Oo, I got you there, Eden. No? Pero what I'm saying, ito English na to ang sabi ng kampo ni Duterte, ang nagsalita dito si former Secretary, yung kanyang presidential, Sal Panelo. Ang sabi ni Attorney Sal, hindi ito alegasyon. Ito ay isang legal opinion lamang ng dating Pangulo. May reaksyon na ba dito ang Malacanang? Yun lang gusto ko malaman. Alex, kung yung sagot ni tugon ni Attorney Sal Panelo, ang binabanggit diyan ay dahil nga sa pinapakita nga ng Malacanang ng gobyerno na walang katotohanan yung binabanggit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya naman biglang bumawi itong kampo nila sa pamamagitan ni Attorney Sal Panelo na saying ito nga ay legal opinion lamang ng dating Pangulo, na ang reaksyon naman sa Malacanang bakit pa naman nagsalita pa ng ganon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, at least malinaw tayo doon, di ba? Kung ito ay sinagot na rin ng Malacanang, at least nalinawan ng taong bayan. Okay, maraming salamat sa Eden Santos. Mata natin sa Malacanang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.